Naaalala niyo pa ba yung mga araw na tuwing may palabas si Jackie Chan sa TV, automatic na nakatutok tayong lahat? Yung mga action comedy films niya na sobrang iconic, yung mga stunts na siya mismo ang gumagawa, at yung nangiti niyang nakakahawa. Siya ang ultimate action hero ng kabataan natin. Pero napansin niyo ba, parang bigla siyang nawala sa mainstream Hollywood. Asan na nga ba si Jackie Chan ngayon at kumusta na kaya siya? Yan ang aalamin natin ngayon. Unang-una, para sa kaalaman ng lahat, hindi po nagretiro si Jackie Chan. Active pa rin siya, pero mas nakatutok na siya ngayon sa Chinese film industry. Kung sa Hollywood, parang bihira na natin siyang makita, sa China, isa pa rin siyang A-list superstar. Sunod-sunod pa rin ang mga pelikula niya doon at patuloy pa ring tinatangkilik ng milyon-milyong fans. In fact, isa siya sa mga highest paid actors sa buong mundo, hindi lang sa Asia. So, bakit nga ba parang nag-shift siya ng focus mula Hollywood pabalik sa China? May ilang dahilan diyan. Ayon mismo kay Jackie, medyo napagod at na-frustrate na rin siya sa mga roles na ino-offer sa kanya sa Hollywood. Palagi na lang siyang pulis galing Hong Kong o kaya naman isang character na laging kailangang mag-explain kung bakit Chinese siya. Paulit-ulit na lang daw ang kwento. Gusto niya ng mas malalim at mas challenging na roles, mga character na hindi lang puro suntukan at comedy, kundi may drama at bigat din. Sa China, nabibigyan siya ng pagkakataong gumanap sa mga ganitong klasing papel. Halimbawa na lang yung pelikula niyang The Foreigner noong 2017. Dito, gumanap siya bilang isang amang naghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng kanyang anak. Kitang-kita dito ang seryosong acting ni Jackie malayo sa mga nakasanayan nating comedy roles niya. Pinatunayan niya na hindi lang siya action star, kundi isa ring versatile na dramatic actor. At marami pang ibang pelikula sa China kung saan ipinakita niya ang kanyang range bilang isang aktor. Isa pa sa mga dahilan ay ang pagnanais niyang iangat ang Chinese cinema sa buong mundo. Bilang isa sa mga pinakasikat na Chinese actor sa kasaysayan, ramdam niya ang responsibilidad na ipakilala ang kultura at galing ng China sa global stage. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga di-kalidad na pelikula sa sarili niyang bansa, mas naipapakita niya ang ganda ng kanilang mga kwento at talento. Pero syempre, hindi natin makakalimutan ang pinakamalaking tanong, kumusta na ang kalusugan niya, lalo na sa dami ng stunts na ginawa niya sa buong career niya? Aminado si Jackie na ramdam na niya ang epekto ng mga injuries na natamo niya noon. Sa isang interview, sinabi niya na halos lahat ng buto sa katawan niya ay nabali na. Mula sa bungo, ilong, panga, balikat, hanggang sa mga binti niya, lahat yan may pinagdaanan. Kaya naman, sa edad niyang lampas si 60 na, mas maingat na siya. Hindi na siya yung dating Jackie Chan na kayang tumalon mula sa building papunta sa kabilang building nang walang takot. Ngayon, mas gumagamit na siya ng green screen at special effects para sa mga delikadong eksena. At wala namang masama doon. Sa totoo lang, deserve na niya magpahinga at alagaan ang sarili niya matapos ang ilang dekada ng pagbibigay aliw sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay at kamatayan na mga stunts. Nakakabilib pa rin na sa edad niya, kaya pa rin niyang gumawa ng action scenes. Bukod sa pag-arte, sobrang abala rin si Jackie Chan sa kanyang mga advocacy at charity work. Matagal na siyang UNICEF Goodwill Ambassador at may sarili siyang Jackie Chan Charitable Foundation. Tumutulong siya sa mga kabataan, lalo na sa edukasyon at sa mga nasalanta ng kalamidad. Noong nagkaroon ng malaking lindol sa Sichuan, China, isa siya sa mga unang-unang nagbigay ng tulong at personal pang pumunta sa lugar para mag-abot ng donasyon at magbigay ng suporta. Hindi lang siya hero sa pelikula, kundi isang tunay na bayani rin sa totoong buhay. Isa rin siyang successful na businessman. May sarili siyang chain of cinemas, production company, at iba't ibang merchandise na may pangalan niya. Mula sa damit hanggang sa kape, may brand si Jackie Chan. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit napakalaki ng kanyang yaman. Pero ang maganda sa kanya, hindi niya ito ipinagdadamot. Patuloy siyang gumagamit ng kanyang impluensya at pera para makatulong sa kapwa. Sa personal na buhay naman, nananatili siyang kasal sa kanyang asawang si Joan Lin at may 2 silang anak. Bagamat naging sentro rin ng kontrobersya ang kanyang pamilya noon, nananatili silang pribado pagdating sa kanilang personal na buhay. Mas gusto ni Jackie na ang focus ng publiko ay nasa kanyang trabaho at mga advokasya. So, para sagutin ang tanong natin kanina, asan na si Jackie Chan? Nandiyan pa rin siya, mas abala pa nga kaysa dati. Hindi man natin siya madalas mapanood sa mga Hollywood blockbusters, patuloy naman siyang gumagawa ng pangalan at legasya sa China at sa buong mundo.
Mula sa pagiging isang action superstar, naging isa siyang respetadong dramatic actor, isang pilantropo, isang businessman at isang cultural ambassador. Ang pagbabago sa career ni Jackie Chan ay isang paalala na lahat tayo ay nag-e-evolve. Hindi tayo pwedeng manatili sa isang lugar lang. Tulad niya, kailangan din nating maghanap ng mga bagong hamon at bagong paraan para mag-grow. Ipinakita niya na kahit gaano ka pa kasikat, ang pinakamahalaga pa rin ay ang paggamit ng iyong tagumpay para gumawa ng mabuti sa mundo. Kaya, sa susunod na mapanood niyo ang mga lumang pelikula ni Jackie Chan tulad ng Police Story, Rush Hour o Drunken Master, alalahanin natin na ang lalaking nasa likod ng mga nakakamanghang stunts at nakakatawang eksena ay higit pa sa isang action star. Siya ay isang alamat, isang inspirasyon, at isang taong patuloy na nagbibigay ng liwanag sa mundo sa sarili niyang paraan. Kayo, anong paborito niyong pelikula ni Jackie Chan? I-comment niyo naman sa baba. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.